Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 44 to 47 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Kasalukuyan ngang nagrereklamo na etong si Boy Payong buwat sa palagiang siya ang nagmamaneho ng kotse na sinagot naman nitong binata na dahil nga daw siya ang pinakamapagkakatiwalaan pagdating sa paghawak ng manibela at naikumpara pa nga ang kaparaanan ng pagmamaneho nitong si Grace na talagang biyaheng langit ang kanilang patutunguhan. Ngunit walang ano-ano ay bigla na nga lamang tumalsik ang kanilang sasakyan buwat ng isang napakalaking tipak ng bato na kaagad inireklamo ng kanyang mga kasamahan sa loob ng sasakyan. Do'y hindi nga makapaniwala etong binata na sa tulong ng Lucky Charm na ipinagkaloob nitong si Remlin ay wala silang anumang malubang pinsalang natamo matapos ang nangyari. Na kaagad namang inihingi ng paumanhin nitong si Tamzi ang kanyang naging aksyong isinagawa para sa kanila. Ayon naman dito kay Boy Payong na buhat nga raw na tumapak sila sa isang forbidden zone ay mas makabubuting magpakonsulta ang kanilang grupo sa isang doktor o espesyalista kasabay ng pagtahak sa isang partikular na lugar. Agad namang naging pamilyar para sa binata ang nasabing lugar habang nanlaki ang kanyang mga mata lalo na noong kanyang mapagtanto na dito matatagpuan etong matandang doktor na kapwa nga kaagad silang binati. Natanong nga sila nitong matanda kung ano ang kanilang pinakapakay buhat ng kasalukuyang nasa gitna siya ng pagkukonsulta. Muli ngang nalito etong binata at napagkamalang lalaki etong matandang babae na kaagad nitong itinama. Gayon din, pinuna etong panayreklamo ng kanyang pasyente na nagbanta nga na hindi na siya babalik sa kanyang klinika para magpakonsulta. Natahimik namang pinagmamasdan nitong sina Engine ang pag-alis. Ayon pa nga kay Boy Payong na literal na bantog etong nasabing doktor buwat sa napakatagal na nitong nanggagamot pagdating sa mga contaminated na katawan dulot ng mga basura magmula pa noong umpisa. Pagkatapos ay malakas nga nitong nawika, natawagin nga raw nila siya sa pangalang Alice Estilza, habang mula sa isang sulok ay may tumawag naman sa kanya bilang lola at nagrereklamo sa klase ng pagkaing mayroon siya at eto nga ay si August at do'y napagtanto nitong si Rudo ng matandang babaeng doktor ay kapamilya pala nitong lalaking gumagawa ng kanilang mga kagamitan. Sa ingay nga ng mga ito ay napagpasyahan na lamang ni na Engine na umalis na lamang at sa ibang araw na magpakonsulta. Habang maging etong sina August ay kapwa umalis na rin doon gamit ang kanyang motorsiklo at nag-iwan ng paalala na malapit na ang oras ng pagbagsak aniya ng mga anino kaya't mas makabubuting tahakin na muna nila ang mga tinatawag na trash shelter na muli namang hindi maunawaan nitong ating pangunahing tauhan kung ano ang tinutukoy niyang shadow. Pagkatapos ay ipinakita sa atin etong napakaraming nagbabagsakang basura na marang pinagmamasdan ni Rudo habang nagkukubli etong kanilang grupo sa isang malakit na kausling bato sa labas na bahagi ng lungsod. Ayon pa nga kay Boy Payong na muli na namang kumilos ang kalangitan at ang mga basurang iyon ay siyang nagbubunsod ng napakaraming insidente at di inaasang pagkamatay ng mga taong naninirahan sa abis at ang nakakalungkot di umano ay wala silang magawa laban sa mga taong nagtatapon ng mga ito mula sa kalangitan. Isa nga daw itong malaking misteryo lalo na ang mga nasambit ni Amo ng mga anghel at kung papaano nakatawid etong batang si Rudo sa tinatawag na boundary. Maging siya nga ay naguguluhan din kung papaano niya iyon naisagawa at ang tanging kanyang naaalala ay ang isang kakaibang bagay na kanyang nasilayan. Hindi nga raw malinaw sa kanyang alaala kung ano ito at patuloy lamang napapaisip kung ano talaga ang bagay na iyon bago siya tuluyang nalaglag sa abis. Pagkatapos ay nakatanggap nga ng isang tawag etong si Engine mula kay Semoy na nagtatanong kung nasaan sila sa kasalukuyan. Sinagot naman siya nito na pabalik na sila sa kanilang base at saka na lamang niya ilalahad ang impormasyon na kanilang nakalap at natuklasan mula sa kanilang paglalakbay. Ngunit ayon naman dito kay Miss Labo, nasa ngayon ay mas mainam na sa likod na bahagi na muna sila ng kanilang opisina pumasok. Buhat ng kasalukuyan nga daw ay napakaraming nagkalat na peste sa labas na planong sirain ang kanilang base mga master. Agad na sinunod naman itong si Boy Payong ang naging payag ni Semoy at do'y dumaan sa tinatawag nilang backdoor na tila ba isang lihim na lagusan. Natatawa ngang isipin nitong si Engine na mayroong mga hangal na planong i-infiltrate ang kanilang base. Nakasalukuyan ngang naghahanda ng magpakawala ng kanilang mga pampasabog at direkta itong pinakawalan sa tuktok nitong harapan ng gusali. Tinatawag nga ang grupong ito sa bansag na Marauders. Tuwang-tuwa nga ang mga naturang bandido buhat sa kanilang nagawa. Gayon din ay malakas na isinaad na naroroon sila upang kunin etong tinatawag nilang sky person. Kaya't kung ayaw nga daw ng mga janitors na tuluyang mawasak ang kanilang base,
at may mamatay sa kanilang hanay, ay mas makabubuting ibigay na lamang nila ng matiwasay etong si Rudo. Hindi nga iyon na gusto ang mapag-alaman ng binata, habang eto namang si Engine ay patuloy lamang ang pagrereklamo buhat sa tinatamad na nga itong kumilos at makipaglaban matapos ang mahaba-haba nilang paglalakbay. Patuloy naman sa pagbibigay ng babala etong grupo ng Marauders na makabubuting ibigay na sa kanila etong Sky Person kung ayaw nilang madagdagan pa ang sira ng kanilang base na labis ng mga itong pinagtatawanan. Maya-maya ay may nagsalita nga mula sa isang speaker at inilahad na marunong din pala di umanong makipagtransaksyon ang mga kagaya nilang basura. Hindi nga raw nila alam kung paano nakakuha ng ganoong impormasyon ang kanilang grupo at nakakapanibago ang direktang komprontasyon nilang isinasagawa. Eto nga ay si Semoy na muli ay pinagtawanan nitong mga kalalakihan at inilahad pa ng tumatayong leader ng grupong ito na kasalukuyang nakapasok na ang iba nilang mga kasamahan sa kanilang base nang hindi nila namamalayan. Buhat nang sila ay mga dikoy lamang, kasabay ng pag-uulit ng kanilang nais na makuha mula dito sa babae nilang kausap. Ngunit sinagot naman sila nitong si Miss Labo na hindi siya babae, na lubos na ikinabiglang marinig ng mga ito, na talagang nagpainit nga rin sa tambucho nitong tumatayo nilang boss at hindi nga raw sila nakikipaglokohan. Nanlaki nga ang kanyang mga mata nung kanilang masilayang wala man lang maski gasgas ang kanina ay pinasabog nilang bahagi ng gusali. Gayun din, napuna ang kanilang mga kasamahang inaasahan sana makapasok na dito, na kaagad isinaad na kahit ano nga daw ang kanilang pagkilos na gawin ay nakapagtatakang hindi sila makapasok sa loob nito. Eto pala ay kagagawan ng isang individual na miyembro ng mga janitors na nasambit na kung nais nilang makapasok ng gusali ay kinakailangan muna nila ng permiso, buhat ng itong araw ang itinuturing na pinakamatibay na kalasag. Kasabay noon ay lumabas nga mula sa pinto etong si Semoy at seryosong nasambit na kasalukuyang hindi muna sila tumatanggap ng mga bisita at oras na upang idispatcha ang mga peste na nasa kaniyang harapan. Kung kahit ipakita nga daw ng mga ito ang lahat ng kanilang kayang gawin. Natawa naman sa kanyang naging payag etong tumatayong leader ng mga bandido kasabay ng pagpapakawala ng isang missile direkta sa kinaroroonan nitong si Miss Labo. Magkaganoon man ay madali lamang itong naiwasan ng nasabing babae at mabilis nga niyang kinapitan din ito at binago ang trajectory pabalik sa kinaroroonan nitong grupo ng mga bandido na lubos ngang di makapaniwala sa kanilang nasasaksiyan kasabay ng napakalakas na pagsabog. Agad nga ring nagpaulan ang iba sa mga ito ng bala ng kanilang mga baril sa kinaroroonan nitong si Semoy na muli, gamit ang kanyang abilidad, ay madali lamang naiwasan ang lahat ng mga ito at matagumpay na nakalapit sa kinaroroonan nitong takot na lalaki. Kasabay noon ay binigyan nga niya ito ng isang napakalakas na sipa at sinimulang idispatcha ang lahat ng mga miyembro nitong Marauders. Hindi nga tumagal ang kanilang laban at madali lamang silang lahat ay pinabagsak nitong si Semoy sa lapag habang isinasaad na kung nais nila siyang labanan ay nararapat lamang na magtaglay sila ng klase ng abilidad na hindi kaagad magagawang mabasa. Do'y sumingit na nga rin sa eksena etong si Engine na hindi makapaniwalang muli ay magagawang idispatcha ng mag-isa nitong kanilang kasamahan ang lahat ng mga bandido na sa ngayon nga ay sinimulan ng i-interrogate nitong si Semoy kung papaano nakakuha ng ganong impormasyon etong mga Marauders hinggil sa Sky Person. Subalit sinagot naman siya nitong si Engine na mukhang ang impormasyon tungkol dito kay Rudo ay likas na kalat na habang kapas sa kasalukuyan ay masisilayan natin etong leader ng mga Vandals na tumayo na habang isinasaad na mukhang oras na upang maging siya ay kumilos na rin mga master. Pagkatapos ay pinakita din sa atin etong isang individual na nagngangalang walang pangalan. Masaya nga ito buhat sa muli nga daw siyang nakabalik sa isang shop na tinatawag na Dandles na lubang napaka-elegante magmula sa napakasarap na pagkain, mga magagalang na crew at nagpoporma ang klase ng mga hairstyle. Lubang nga raw napakakalmante ng nasabing lugar, lalo na nga raw sana kung wala etong mga tinatawag na janitors. Aniya, ang mga ito ay regular customer din sa nasabing lugar. Subalit labis nga daw ang mga iyon ay nagbibigay para sa kaniya ng kakaibang pakiramdam. Magmula sa titig nitong si Engine, sa klase ng kilay nitong si Zanka at ang talim ng mga mata, mayroon etong si Ryu. Pagkatapos ay napuna nga niya etong si Rudo na kaagad nagbigay sa kaniya ng lamig, buhat sa kanilang apat nga daw ay etong binata ang siyang pinaka nagtataglay ng nakakatakot na mga mata, na tila halos pumutok na nga raw ang mga ugat, kaya't napapaisip nga etong ginoong walang pangalan kung likas na ganito ang tadhana ng mga taong nagtatrabaho bilang mga janitors. Samantalang ipinakita nga rin sa atin ang napakaraming klase ng masasarap na putahe na ayon pa nga kay Rudo ay papaano nila ito naiisipang gawin matapos lamang ang insidenteng naganap sa kanilang base.
Ninais naman siyang patahimikin nitong si Zanka, buhat ng mas mainam na kumain na labang itong naguguluhang binata. Nauunawaan naman siya nitong si Grace, ngunit ayon naman dito, kahit gaano pa nga raw kadelikado ang nagdaang sitwasyon, ay mas makabubuting bigyan nila ng laman ang kanilang mga sikmura nang sa gayon ay makapag-isip sila ng maayos. Binigyang diin nga rin niyang hindi ito ang unang beses na naganap ang ganong pangyayari sa kanilang base at makailang beses nang nabigo ang lahat ng mga nagtangka ng di maganda sa kanilang headquarters mula sa mga kamay nitong si Semoy. Ayon pa nga kina Engine na kung walang anumang espesyal na plano o parang ihahanda, ay tiyak lamang na mabibigo ang sino mang lalaban dito kay Miss Labo. Kung kaya't napatanong nga etong si Rudo na kung ganun nga daw kalakas etong si Semoy, ay bakit ito nananatili bilang receptionist sa kanilang headquarters. Muli nilang ipinahayag na may espesyal na abilidad mayroon etong salamin ni Semoy at wala itong anumang kakayahan upang pumaslang ng mga aberrant beast. Gayun din, lubha nga raw itong humahanga sa mga office ladies, kaya't posibleng ito ang pinakarason kung bakit mas pinili niyang tanggapin ang naturang trabaho. Dagdag pa nga nitong si Ryu na nakadepende sa isang giver kung papaano nito gagamitin ang kanilang mga pagmamay-aring jinky. Kapag ang isang tao nga daw ay piniling ilabas ang buong potensyal nito, ay tiyak na magiging isang offensive type. Habang kung nais nito ay palagahan ang kanilang pagmamay-aring bagay, ay mas magiging isa nga daw itong defensive type. At ang impormasyong iyon ay labis na ikinamangha nitong si Rudo na ninanais na makakilala pa ng ibang mga givers sa nasabing mundo. Pagkatapos ay nasambit muli nitong si Ryu na may paparating pa silang ibang mga kasamahan at tulad nga ng kaniyang inaasahan ay kaagad na may mga individual na nagmamadaling tinahak ang kanilang lokasyon at nagpakilala bilang ang team child. Agad niyang nakilala nitong si Rudo ang isa sa kanila na una niyang nakasalamuha sa kanilang base kaya't agaran niyang inilayo ang hawak-hawak niyang pagkain at walang planong magbigay dito kay Boy Pacifier. Binati naman siya nitong batang naka-costume na hindi naman niya kilala, kaya't ipinaalala nito na unang beses niyang nakita etong binata nung siya ay dumating sa kanilang opisina. Doy mas minabuti nga nilang magpakilala dito kay Rudo. Siya nga daw si Gita, Heavy Fantasia, habang si Boy Pacifier naman ay tinatawag na Dia Santa at etong kanilang tagapagbantay ay nagngangalang Brot Santa. Ninais nga nitong si Gita na magkwento etong si Rudo tungkol sa langit na agarang sinita nitong si Brot Santa. Sinang-ayun na naman siya nitong si Engine buhat ng batay sa impormasyong kanilang nakuha at nakalap mula sa grupo ng mga bandido ay inamin ng mga ito na nagmula sa isang di kilalang lalaki sa naturang bar ang impormasyon tungkol kay Rudo nang walang anumang kapalit o kabayarang hinihingi. Tiyak nga raw na isa lamang pain ang pagkilos ng mga ito upang makahanap ng anumang butas sa mga kagaya nilang janitors. Gayun din, napapaisip nga siya sa posibilidad na may kaugnayan ang nasabing pangyayari sa grupo ng mga vandals. Samantalang habang nag-uusap nga etong sinaboy payong, ay may isang individual na nagtanong kay Rudo kung bakit siya hinahabol ng ibang mga tao na sinagot naman niya ng mga itong araw ay ang mga tinatawag na vandals. Ayon naman sa kanyang kausap, na batay sa kanyang mga narinig na usap-usapan, ay mas naging aktibo ang naturang grupo sa ngayon na lubang desperado pagdating sa paghahanap ng isang partikular na bagay. Kaya't mas makabubuting maging maingat etong binata sapagkat gagawin ng mga vandals ang lahat ng kaparaanan, tanging makuha lamang nila ang kanilang hinahangad. Kinakailangan nga daw niyang maging mas matalas ang pandama at mag-oobserba sa paligid, kasabay ng pagpapayag na kaniyang naalala ang isang impormasyon at ipinakita ang isang item na aniya ay katulad ng kanilang hinahanap. Ito nga ay ang botang pagmamay-ari nitong si Amo na talagang ikinabiglang masilayan nitong ating pangunahing tauhan at naguguluhan kung papaano ito nangyari. Kinapitan nga siya nitong nasabing lalaki at marang nasambit na ituring na lamang di umano nitong si Rudo na isang libreng impormasyon ang kanyang ibinigay sa kaniya kasabay ng paglalahad na siya nga daw ang tumatayong leader ng mga vandals mga master. Pagkatapos ay pinakita sa atin ang isang lumang telebisyon kung saan ay pinapahayag nito ang isang weather forecast at ayon nga sa tagapagbalita na inaasahang darating nga daw ang isang napakalakas na bagyo kung kaya't pinapayuhan ang lahat na manatili na muna sa loob ng kanilang mga tahanan. Ayon pa nga dito sa nasabing leader ng mga vandals na hindi nga raw nagkakamali ang weather forecast sapagkat tinulungan sila nitong makapaganda para sa isang klase ng record-breaking na bagyo habang hawak-hawak ang leeg nitong gulat na si Rudo. Sa mga oras ding iyon, ang lahat ng mga janitors na nasa isang tabi ay agarang kinuha na ang kanilang mga sandata at mabilis na tinahak ang kinaroroonan nitong dalawa upang magsagawa ng kani-kanilang mga pag-atake. Maging etong ang binata ay ninais na pakainin ng kanyang kamao etong nasabing lalaki
Ngunit do'y nagpakitang muli etong si Miss Imbornal at inilabas ang kanyang jinky na takip ng manhole, habang ang kanyang suntok ay madali lamang naiwasan nitong lalaki at silang dalawa ay magkasamang hinigop nito. Kaya't sa mga huling sandali ay mas minabuti nitong si Engine na abutin at kapitan ang paang bahagi nitong si Rudo. At kapwa silang lahat ay magkakasamang hinigop nitong manhole ng nasabing batang babae na bagyang nagpangiti pa nga at nasambit ang mga katagang nahuli na nga daw nila ang mga cleaners. Kasabay noon ay tuluyan na rin siyang naglaho at naiwan etong si Gris. Ang portal nga na nilikha nitong si Miss Imbornal ay dinala ang grupo ni Naruto sa isang kakaibang lokasyon na agarang inireklamo nitong si Engine. Nangihinayang pa nga ang mga ito buwat sa naudlot nga daw ang kanilang pagkain habang kasalukuyang inaanalisa ang kanilang paligid. Do'y tumayo naman etong si Rudo mula sa lapag at seryosong nasambit na may ginawa nga daw na hindi maganda etong mga vandals para kay Amo. Habang kapwa doon ay nagsimula ng maging seryoso, hindi lamang ang pagmumukha nitong si Boy Payong, bagkus maging ang lahat ng mga janitors, buwat nang bigla na lamang nagkaroon ng liwanag na nagmumula sa isang partikular na direksyon, kung saan ay kanilang nasilayan etong mga miyembro ng grupong vandals. Kapwa nga naging matatalim ang kanilang titig sa bawat isa, tanda na nagbabadyang pag-uumpisa ng isang napakadelikadong digmaan, mga master.